Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa lahat ng mga tagapakinig ninyo saan mang sulok na mundo. Ako si Richard, 22 years old at nakatira sa Tarlac City. Sumulat ako sa inyo para po ibahagi ang aking kwento na noon ko pa gustong sabihin. Alam kong marami sa akin ang uhusga sa kwento kong ito, pero handa po akong tanggapin ang mga iyon. May nakababata akong kapatid na lalaki. Billy ang pangalan niya. Mas bata siya sa akin ng 4 na taon. At meron po siyang severe autism. Dahil sa kondisyon ni Billy na yun, ay hindi siya maaaring iwanan na mag-isa. Mula nang ipinanganak ang kapatid ko, lahat ng atensyon ng mga magulang ko ay nababaling kay Billy. At para bang ang mundo ng pamilya namin ay umiikot na lamang para sa kanya. Popoy at Bea, bilang nakatatandang kapatid, inunawa ko ang sitwasyon. Kahit na nagsiselos ako, ay pinilit kong iwasan na maramdaman iyon. Dahil alam ko na mas kailangan ni Billy ang atensyon at pagmamahal ng mga magulang namin dahil nga sa kanyang autism. Pero may mga pagkakataon minsan na nararamdaman ko na parang unfair naman na yata ang mga magulang ko. Na ramdam ko na mas paborito nila si Billy kesa sa akin. Naramdaman ko ito noong mga bata pa nga kami. Noong ako ay 7 years old at si Billy naman ay 3 taong gulang pa lamang. Ay, sa wakas tapos na ang misa. Mama, pwede po ba tayo mag-mall ngayon? Ha? Bakit? Anong gagawin natin sa mall? Ma, may bibilin po ako material sana para sa art project ko eh. Bakit sa mall pa? May nagtitinda naman dyan ng school supplies sa likod ng simbahan. Ma, wala po dun yung kailangan ko. Sa mall lang daw po nakakabili nun, tsaka mas magandang quality ng mga material sa mall, ma. Richard, anak, maganda nga ang quality. Mahal naman. Wala akong pera ngayon, anak. Pero ma, bukas na po yung deadline ng project namin eh. Yun naman pala, Richard. Dyan na lang sa likod ng simbahan bumili. Huwag ka nang mapili. Teka, nasan ba yung papa at kapatid mo? Ba't ang tagal naman yata nilang lumabas ng simbahan? Ma! Andyan na pala kayo. Ba't ang tagal nyo naman yatang nakalabas? Kasi tong si Billy iyak nang iyak habang nasa CR kami. Bakit daw? Gusto magpunta ng mall. Mama, Papa, gusto ko mall. Barley and friends. Please, Mama. Papa. Sige na, mag-mall tayo nang tumigil lang sa kakangawayang batang yan. Talaga, Mama? Yay! Teka ma, akala ko ba wala kayong pera? Hayaan mo na kuya, kaysa hanggang sa bahay pa umiyak yung kapatid mong bunso. Yes! So, bibilihan niyo rin po ako ng mga kailangan kong gamit? Bahala na, tingnan na lang natin kung may ekstrang pera. Ano, Billy? Nag-enjoy ka ba kina Barney and friends? Opo, Mama. Happy! Whee! Mama, Papa, ice cream. Billy, kakakain mo lang ng chocolates kanina, di ba? Ice cream! Ice cream! Ice cream! Ay, sige na nga. Kuya, pabili po ng isang ice cream. Mama, gusto ko rin po ng ice cream.
Ay naku Richard, tumigil ka. Pati ba naman ikaw? Pero ma, O ito barya, ice candy na lang ang bilhin mo para mas mura. sige na nga po, ice candy na lang. Oh, nakabili na ba si Billy ng ice cream niya? Kung ganun, tara na, uwi na tayo at baka gabihin pa tayo. Mama, Papa. Ano yan, Billy? Airplane remote. Mama, Papa, airplane. Want. Ay, Billy anak, medyo mahal yung laruan na yan. I want that toy. Billy. I want toy airplane. I want airplane. I want that toy. Billy, stop. Richard, kunin mo nga sa sahig yung kapatid mo. Sige po, Papa. Billy, tumayo ka na dyan. Nakakahiya ka, oh. Nakatingin sa'yo yung ibang mga bata. No, airplane. I want airplane. Billy, huwag kang matigas ang ulo. No, airplane. I want airplane. Ay, sige na nga. Bibilhan ka na namin ng papa mo. Yay! I have airplane. Ma, pa ako rin po. Gusto ko rin po ng laruan. Richard naman, pati ba naman ikaw? Eh, ba't po si Billy lang binibilhan nyo ng laruan? Richard, ikaw yung panganay ha. Saka intindihin mo yung kapatid mo. Alam mo naman na special child yung kapatid mo, hindi ba? Sumpungin, kaya kailangan bilhin ng gusto para lang tumigil. Pero bilhan nyo rin po ako. Bakit si Billy lang ang meron? Sige na pa, ma. Richard, magtigil ka ha. Isa pang pabili mo ng laruan, mapapalo kita ng sinturon sa bahay mamaya. Manahimik ka na lang dyan. Okay po. Popoy at Bea, dahil madalas akong pagalitan ng mga magulang ko noon, kapag ka nagrereklamo ako tungkol kay Billy ay nakondisyon na nga ang utak ko na huwag magsabi ng sama ng loob sa kanila. At dahil nga may severe autism si Billy, may mga pagkakataon na nagiging bayolente siya at mapanakit. Naalala ko nga noon nang magwala si Billy at sirain niya ang mga laruan ko na regalo naman sa akin ng lola ko. Umiyak ako noon dahil sa sama ng loob. Sinabi ko yun sa mga magulang ko. Pero sa halip na aluin nila ako, ay pinalupanghan nila ako at sinabi na kasalanan ko kung bakit sinira ni Billy ang mga laruan ko. Na dapat daw ay itinabi ko ang mga iyon sa hindi maaabot ng kapatid ko. Dahil bata pa lamang naman ako noon, Popoy at Bea, at wala pa masyadong muwang sa mundo. Inisip ko na tama nga ang mga magulang ko. Nakasalanan ko kung bakit nasira ni Billy ang mga laruan ko. Habang lumalaki ako, bukod sa mag-aral ng mabuti, ay may isa pa akong responsibilidad bilang isang anak. Yun ay ang bantayan ang kapatid kong si Billy kapag wala ang mga magulang ko. Kaya madalas noon ay di ako makalabas kasama ng mga kaibigan ko dahil kailangan ko pang bantayan ang nakababata kong kapatid. At kapag nga nasa galaan ako, lagi naman akong tinatawagan ng mama at papa ko para umuwi na ako agad at bantayan si Billy dahil may mga asikasuhin daw sila. Minsan, alam nyo, nagmamaktol ako. Pero kapag hindi naman ako umuwi, ay mapapagalitan ako at mapapalo, sigurado. Minsan ay grounded pa ako kapag tumanggi ako. Kaya hindi ko rin masyadong na-enjoy kapag lumalabas ako ng bahay at gumagala. At inisip ko na kapag binabantayan ko si Billy ay matutuwa nga ang mga magulang ko sa akin. At naisip ko rin na kung ayaw kong makagalitan ako ng mga magulang ko, dapat ay gawin ko ang lahat para naman ma-appreciate naman nila ako. Kaya noong high school na ako, Popoy at Bea, ay ginalingan ko ang pag-aaral at pati na rin sa mga extracurricular activities. Sumali ako sa varsity basketball team ng school namin. Pero kapag ipinapakita ko ang mga grado ko sa school ay para bang pakiramdam ko ay hindi masyadong proud ang mga magulang ko
sa mga achievements ko. Papa, Mama. Ano yon, Richard? May basketball po kami bukas sa school. Okay, tapos? Kaso po may problema po ako eh. Ano yon? Sira na po yung rubber shoes na gamit ko paglalaro. Kaya po sana hihingi po ako ng pera pambili ng bagong sapatos. Ano? Ba't nasira yung sapatos? Hindi mo kasi iniingatan eh. Ma, hindi naman po sa hindi ko iniingatan. Medyo matagal na rin po kasi yung sapatos kong yun. 3 taon na rin po eh. Richard, hindi mo ba alam kung gaano kamahal yung pinapabili mo? Saka ano bang napapala mo dyan sa pagbabasketball, ha? Pa, masaya po ako sa pagbabasketball. Ewan ko ba sa yung bata ka? Ba't hindi na lang yung pag-aaral mong pagtuunan mo ng pansin kaysa dyan sa paglalaro mo ng basketball? Hindi ko naman po napapabayaan yung pag-aaral ko eh. Wala naman po akong bagsak. Pero kulang pa. Hindi ka nga kasama sa top 10 ng klase nyo. Kung gusto mong bilang ka namin ng sapatos, taasan mo muna grades mo sa school. Puro kasi paglalaro inaatupag mo eh. At saka anak, wala na tayong pera. Alam mo namang mahal ang check-up ng kapatid mo at mga gamot niya. Okay po. Kay Lola na lang po ako ihingi. Ano? Ano sabi mo? Kay Lola po ako ihingi. Ano? Bakit mo gagawin yan, ha? Hindi mo ba naisip na nakakaya sa Lola pag hihingi ka ng pambili mo ng sapatos, ha? Pero pa, sabi naman niya sa akin kapag may kailangan ako magsabi lang ako sa kanya kasi alam din naman niya lagi kayong hirap ni Mama dahil nga sa kalagayan ni Billy. Pero kahit na, nakakahiya pa rin sa lola mo. At di mo ba naisip na ang dating ay hindi namin kaya ibigay ang pangangailangan mo at kailangan mo pang manghingi sa kanya? Hindi ka kasi nag-iisip, Richard. Puro basketball naman ang kokote mo. Pero Ma, Pa, mura lang naman po yung sapatos na gusto ko ipabili. Wala pang 1,000. Kung mura, bakit hindi ikaw bumili? Sana pinag-ipunan mo sa baon mo. Sapat lang naman po yung baon ko sa pagkain at pamasahe. Anak, hindi pa tinuro naman namin sa'yo. Kapag may gusto ka, pag-ipunan mo dapat. Dapat matuto kang magtipid. Sinubukan ko naman po pero hindi po talaga kaya. Tsaka minsan lang naman po ako humingi sa inyo, diba? Hindi tulad ni Billy. Anong sabi mo? Si Billy, konting iyak lang, binibilan nyo kagad ng kung ano-ano, kahit mahal pa. Huwag mong pagsasalita ng ganyan ng kapatid mo, ha? Anong klaseng kuya ka? Sorry anak, pero nakatabi na ang pera namin para sa check-up at gamot ng kapatid mo. Tsaka pwede ka namang manghiram muna ng sapatos sa mga katim mo, hindi ba? Malamang may kasukat ka ng paa doon. Di ba mas nakakahiya po yun, Ma? Wala namang masama manghiram anak, basta ibabalik mo. Pasensya na talaga anak, sana maintindihan mo. Sige po. Nga pala, Richard, may lakad ka ba mamaya? Opo pa, may kilaro po ako ng video game sa klase ko, si Mark po. Bakit po? I-cancel mo ang lakad mo, alis kami ng mama mo. Kailangan mong bantayan si Billy. Ha? Pero pa, nakaset na po yung laro namin ni Mark. Ano bang mas importante? Yung laro ang kapatid mo. Tsaka mag-aral ka na lang dito sa bahay habang binabantayan yung kapatid mo. Kaya po kami maglalaro ni Mark bilang reward namin sa sarili namin. Hindi ko po pwedeng bantayan si Billy. Magtigil kang bata ka. Saka mo na i-reward yung sarili mo kung nakapasa ka sa exams mo at mataas ang nakukuha mong score. Dito ka sa bahay ngayon at bantayan mo yung kapatid mo. Pero pa, nakakapagod bantayan si Billy lalo pag nagwawala. Anak, kaya nga mas lalo mong kailangan bantayan ang kapatid mo. Baka kung mapano siya, alam mo naman kung magwala siya, di ba? Ma. Sandali lang kami ng papa mo, okay? Babalik din kami agad. Okay po. Ay, siya nga po pala. Ano yon? Ano po kasi, championship game po namin sa basketball sa Monday. Kaso dun po sa kabilang school namin gagawin yung laro. Sana po makanood kayo. Ganun ba, Richard? Sa Monday din yung next check-up ni Billy. Anong oras ba yung laro nyo? 10 a.m. po. Nako, halos kasabay din ang check-up yun ni Billy. Kahit po isa lang sa inyo, Mama, pumunta. Basta may manood lang po sa akin. Sige, ganito na lang. Subukan naming humabol ng papa mo dyan sa laro nyo, ha? Mabilis lang naman siguro matatapos ang check-up ni Billy. Talaga po? Yes! Sige, Ma, Pa. Asahan ko po yan, ha? Popoy at Bea, gaya nga ng inaasahan ko, hindi sumipot
ang mga magulang ko sa game ko na yon. Pero bilang mabuting anak at kapatid, inunawa ko na lamang ang rason nila. Na mas mahalaga, syempre, ang check-up ng kapatid kong si Billy kesa sa laro kong yun. Lumipas pa ang maraming taon, pinangarap ko na makapag-aral sa isang university sa Maynila dahil may magandang nursing program ang university na yun. Pero nang sabihin ko ito sa mga magulang ko ay hindi nga sila pumayag. Sinabi nila na masyadong mahal ang tuition sa university na yun at kulang daw ang pera namin dahil sa madalas na pagpapacheck up ni Billy. At isa pa, kapag ka daw sa Maynila ako nag-aral, sino na raw ang mag-aalaga sa kapatid ko? Kaya kahit labag nga sa loob ko, nag-aral ako sa mas malapit-lapit na university sa amin at inintindi ang dahilan ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung papaano ko napagkasya ang oras ko nung college ako sa pag-aaral, pagtatrabaho ng part-time, at pag-aalaga ng kapatid kong si Billy. Popoy at Bea, kinailangan kong mag-part-time job noon dahil hindi kayang tustusan ang lahat ng mga gastusin ko ng mga magulang ko nang dahil nga sa kapatid kong si Billy. Ginalingan ko ang pag-aaral ko ng college at nakapagtapos nga ako sa kursong nursing. At sa kabutihang palad ay nakapasa rin ako sa board exam at natanggap sa isang ospital na malapit sa amin. Pero hindi lang pag-nursing ang pangarap ko, Popoy at Bea. May isa pa akong mas malaking pangarap sa buhay. At ayun ay ang pag-aaral ng medisina. Dahil gusto kong maging doktor. Ma, pa, pwede po ba kayo makausap? Oo naman. Ano ba yun, anak? Naalala niyo po ba dati, nung bata pa lang ako, nung tinanong niyo ako kung anong gusto kong maging paglaki ko? Anong tungkol doon, Richard? Kung naalala niyo pa po yun, sabi ko sa inyo, paglaki ko po gusto ko sana maging doktor. Okay, tapos? Total po, graduate na ako ngayon ng nursing. Gusto ko po sanang tumuloy ako sa pagkuha ng medicine. Ano? Medicine? Opo, Papa. Alam mo ba, anak, kung gaano kamahal ang pagkuha nun? Opo, alam ko naman po, pero... Richard naman, hindi pa namin kaya ng mama mo na gastusan yung pagkuha mo ng medicine. Hindi mo man lang ba naisip na ang laki na ng gastos natin para sa gamutan ni Billy? Pero pa, hindi naman po lahat ng gastos iaasa ko sa inyo eh. Magtatrabaho naman po ako. Yung sahod ko sa pag-nurse, pwede ko po Richard, yung... anak, hibang ka na ba? Ang sahod mo nga, konti lang na itutulong dito sa bahay tapos kukuha ka pa ng medicine. At saka anak, mahirap pagsabay ng medicine tapos nagtatrabaho ka pa. Mag-isip ka ngang bata ka. Pag nag-medicine ka na, hindi ka na makakapagtrabaho. At sa totoo lang, anak, kailangan pa namin na tumulong ka dito sa mga gastusin sa bahay. Lalo na at lumalaki na rin ang gastos natin para kay Billy. Sinabi ko naman po sa inyo na ipa-check up nyo na lang sa resident psychiatrist namin sa ospital. Kilala ko po yun. Pwede po ako makahingi ng discount. Kami hindi namin kilala yan. At isa pa, matagal ng doktor ni Billy si Dr. Madonga. Mas tiwala kami sa kanya. Pero naisip ko lang na mas maiging makatipid. Isa pa, magaling din naman yung kaibigan kong psychiatrist. Okay din po siya. Sinasabi mo ba na dapat i-menos natin si Billy sa doktor niya? Pa, hindi naman po sa ganun. Napakamakasarili mo talaga. Iniisip ko lang po yung ikabubuti ni Billy nang hindi rin tayo nababaon sa gastos. Basta. Hindi ko ililipat ng psychiatrist si Billy. At pasensya ka na rin, Richard. Pero hindi ka namin masusuportahan sa balak mong pagkuha ng medisina. Pero, ma, pa, ito na po yung matagal kong pangarap eh. Anak, makakapaghintay pa naman siguro yung pangarap mo. Hindi ba anytime naman pwede mong kunin yung medicine? Sa ngayon, magtrabaho ka muna. Para sa pamilya natin, sa kapatid mo. Pasensya ka na, anak. Hindi pa namin kaya tustusan ng mama mo yung gusto mo. Ayos lang po, naiintindihan ko. At saka, sigurado ka na ba dyan sa pagmemedisina mo? Opo. Anak, hindi naman sa minamaliit ko yung kakayahan mo pero kilala kita eh. Hindi naman kataasan ng grades mo nung high school at college ka. Mahina ka pa nga sa memorization.
Tapos medicine yung kukunin mo. Hindi rin naman po mababa yung grades ko noon pa. Isa pa, kaya naman po di gaano kataas ang grades ko noon kasi binabantayan ko rin si Billy kapag wala kayo madalas ni mama eh. Kahit na exam week ko noon, binabantayan ko siya. Teka, sinasabi mo ba na kaya hindi mataas ang grades mo noon dahil sa kapatid mo? Sinisisi mo ba yung kapatid mo, ha? Hindi naman po ganun yung gusto kong palabasin pa. Parang ayun yung pinupunto mo eh. Pasensya na po. Ang akin lang naman po, gusto ko lang po na suportahan niyo yung plano ko kumuha ng medicine. Hindi ko naman po kukunin to kung sa tingin ko hindi ko po kakayanin. At kung kilala niyo po talaga ako, alam niyo rin na kapag gusto ko, gagawin ko lahat para makuha yun. Sige po, pasok na po muna ako sa kwarto ko. Bukas na pala deadline ng pasahan ng essay para sa scholarship na ina-applyan ko. Kaya ko to. Matatapos ko to ngayon. Kuya, Oh, Billy, why? let's play. No, Billy, Kuya is busy doing something. Go to Mama and Papa. No, I want play here. Sorry, Billy, pero busy ang Kuya. Mamaya na lang tayo mag-play, okay? Is that laptop? Games? Hindi, Billy. Walang games dito. Laptop? Games? Wala ngang games dito, Billy. May ginagawa akong essay. Kaya please, let's play later, okay? No, play now. Play now. Tigas ng ulo ng batang to. Kuya, borrow laptop. Hala, Billy, ano ba? Bakit mo kinuha yung laptop ko? Give it back to me. No, mine. No, it's not yours. Akin na yan. No, mine. Laptop. Mine. Games. Play. Billy, please. Akin na yung laptop ko. Baka mabagsak mo pa yan eh. No, mine. Mine. Yay! Billy, wag! Anong ginawa mo? Bakit mo binagsak yung laptop ko? Wala na. Sira na laptop. Wee! Ayaw na mag-on ng laptop ko. Yung essay ko, paano na? Wala na. Sira na laptop. Sinabi ko na kasi sa'yo na busy ako. Bakit mo binagsak yung laptop ko, ha? Bakit? Ha? Billy! Richard, ano nangyayari? Bakit pinapaiyak mo si Billy, ha? Binagsak kasi yung laptop ko eh. Gusto niyang laruin. Bakit ba kasi hindi mo pinahiram, ha? Ayan, tuloy. Sinabi ko naman sa kanya na may ginagawa ako, mamaya ko na siya papahiramin. Pero binagsak niya pa rin. Ginagawa pa naman akong essay, oh. Paano na yan? At kasalanan pa ng kapatid mo. Richard, alam mo namang hindi madalas makaintindi itong kapatid mo. Kasalanan mo yan. Tama na, Billy, anak. Don't cry, okay? Ma, pwede po ba makahiram muna ng pera? Kailangan ko po ipaayos yung laptop ko. O kaya bibili na lang po ako ng bago kung hindi na kayang ayusin. Wasak na eh. Hindi. Tsaka di ba nagtatrabaho ka na? May sweldo ka na? Bakit umaasa ka pa sa amin? At kasalanan mo rin na nasira ng kapatid mo yung laptop mo. Popoy at Bea, gaya ng dati, kasalanan ko na naman kapag may nasirang gamit si Billy. Nakisyo ako raw ang normal sa amin at may kondisyon ng kapatid ko ay kailangan ko ng mas malawak na pangunawa palagi. Kaya ang palagay kong malawak ko ng pangunawa ay mas nilawakan ko pa nga. Kahit na sa tingin ko ay inaabuso na ako. Popoy at Bea, gusto kong magalit noon kay Billy. Pero pinigilan ko dahil nga may autism siya. At dahil kapatid ko siya, at isa pa, dahil mahal na mahal ko
si Billy. Gusto kong magalit sa mga magulang ko, pero alam kong hirap din sila kay Billy. At alam kong pare-pareho lang din kaming pagod sa pag-aalaga sa kanya. Kaya mas inintindi ko pa sila. Dahil desperado na nga ako noon, ay nanghiram ako ng pera sa mga magulang ko pambili ng kahit na mumurahing laptop. Pero kahit nakabili ako ng laptop, kinapos na nga ako ng tuluyan sa oras sa paggawa ng essay at hindi ako nakaabot sa deadline ng pasahan para sa scholarship. Kaya masakit man sa loob ko, ay nagpaalam na ako sa pangarap kong maging doktor. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Guilt Trip. Popoy at Bea, dahil nga sa pagbabantay ko kay Billy, kapag wala ang mga magulang ko, ay bihira rin akong magkaroon ng oras para sa sarili ko, para magsaya. Madalas akong hindi makasama sa lakad ng mga kaklase ko noong high school at noong college. At ngayon naman ay bihira din akong makagala kasama ng mga katrabaho ko sa ospital. Kapag gusto kong gumala, kailangan ko pang magpaalam sa mga magulang ko kung papayagan nila ako. Kahit na nasa hustong gulang na nga ako, Popoy at Bea. Dahil para sa kanila, mas mahalaga na mabantayan ko ang kapatid ko kaysa kung ano pa mang mga lakad ko. At mas madalas na hindi nila ako pinapayagan. Minsan ay sinabi ko sa mga magulang ko na mag-hire na lamang kami ng professional caregiver o yung personal nurse para kay Billy. Para hindi na kami nahihirapan pare-pareho masyado. Pero agad nila itong tinanggihan. Wala raw silang budget pambayad para sa isang caregiver. At isa pa, mas gusto raw ni Billy na ako bilang kapatid niya ang nagbabantay sa kanya. Kaya kapag may mga pagkakataon na pinapayagan nila ako, ay nilulubos-lubos ko talaga, Popoy at Bea. Kasi para sa akin, katiting lang talaga ang oras ko para sa sarili ko. Richard, anak, pwede ka ba namin makausap ng mama mo? Sige po, saglit lang po Bakit, may lakad ka ba? Opo manonood po sana kami ng sine ng katrabaho ko sa opisina. Nakabili na raw po siya ng ticket namin. 8 p.m. daw po yung start ng sine kaya kailangan ko pong makaalis kaagad ngayon. Hayaan mo, saglit lang naman ang sasabihin namin sa'yo ng papa mo. Ano po ba yun? Di ba nung isang linggo, nasabi mo na gusto mong magmedisina? Opo, may in-applyan sana ako na scholarship. Kaya lang, hindi pa ako nakapagpasa ng essay kasi si Billy... Anak, masama pa rin ba ang loob mo sa kapatid mo? Hindi ka pa ba nasanay, anak? Alam mo naman na madalas hindi alam ni Billy yung ginagawa niya. Pagpasensyahan mo na lang sana. Okay na ako, pa. Tapos naman nangyari na. Yun po ba yung sasabihin niyo? Hindi, anak. Ayun nga. Nag-usap kami ng mama mo at naisip namin. Payag na kaming suportahan yung pagkuha mo ng medisina at tutulungan ka namin sa matrikula mo. Talaga po ba? Oo, anak. Nako, salamat po. Salamat po. Naisip namin kasi ng mama mo na kapag nagdoktor ka na, makakabuti rin kay Billy, hindi ba? Pwede mo na siyang check-upin. May naisip ka na bang specialization, anak? Kung wala pa, mabuti siguro kung mag-psychiatrist ka na lang para ma-check up mo ang kapatid mo kung kinakailangan, di ba? Iniisip kasi namin ng mama mo, paano kapag matanda na kami o kaya pag wala na kami? Sino na lang yung mag-aalaga kay Billy, hindi ba? Tsaka malaki ang kita ng mga doktor, kayang-kaya mong sustentuhan si Billy kapag, alam mo na, mahina na kami. Ano po? Makakabuti kay Billy? Teka, gusto niyo ako magdoktor para kay Billy?
Para maalagaan ko siya? Para ma-check up ko siya? Oo. Di ba sabi mo pangarap mo magdoktor? Bakit mo ba gusto magdoktor? Di ba para mag-alaga ng may sakit? At mas maganda na simulan mong alagaan yung taong malapit sa'yo, ang kapatid mo. Di ba? Akala ko pa naman, gusto niyo akong magdoktor dahil gusto niyo suportahan yung pangarap ko. Yung pala, si Billy pa rin ang iniisip niyo. Hindi naman sa ganun, anak. Pero di ba bilang panganay, responsibilidad mo rin ang kapatid mo. At mas mabuti nga kay Billy kung may kapatid siyang doktor, di ba? Pero pangarap ko magdoktor dahil pangarap ko. Hindi dahil kay Billy. Ganyan ba ang mabuting doktor, anak? Alam mo, hindi ka pa doktor pero ganyan ka na mag-isip eh. Parang sinasabi mo na parang ayaw mong alagaan yung kapatid mo kapag doktor ka na. Alam mo, napaka-selfish mo yata. Ako selfish? Buong buhay ko, ang dami kong sinakripisyo para kay Billy. Binabantayan ko siya at inaalagaan sa tuwing aalis kayo ni Mama. Madalas nga hindi na ako nakakapaglaro ng bata ako kasi gusto niyo si Billy lang yung kalaruin ko. Minsan ayaw niyo akong payagang mamasyal kasama kaibigan ko dahil kailangan kong bantayan si Billy. Iniintindi ko na hindi kayo pumupunta noon ng basketball game ko o maging sa graduation ko kasi nga natatapat lagi sa check-up ni Billy o kaya lagi siyang sinusumpong. Tapos ngayon ako pa yung selfish? Aba, bakit ganyan ka makapagsalita? May pagmamalaki ka na ba? Ha? Tandaan mo, sa pamamahay ka pa rin namin nakatira. Kaya ayus-ayusin mo yung mga sinasabi mo. Papa, tama na. Etong anak mo sumusobra na eh. Kayo sumusobra na. Minsan pakiramdam ko hindi niyo ako anak eh. Kundi caretaker lang ni Billy ang turing niyo sa akin. Na para bang alila lang na dapat bantay si Billy kapag aalis kayo. Mula pagkabata laging si Billy ang inaalala ninyo. Hanggang sa tumanda na lang ako, si Billy pa rin. Kailan naman ako? Kailan niyo ako aalalahanan dito turing na anak ninyo? Kailan? At nanunumbat ka pa talaga sa amin, ha? Matapos namin sabihin na susuportahan na namin yung pagdodoktor mo, ito pa yung igaganti mo? Kung ganon, lumayas ka na lang! Layas! O sige, kung yan ang gusto niyo eh. Kasi sa totoo lang, hindi ko na kayo kayang tagalan pa makasama dito sa pamamahay na to. Hello? Hello, Richard, anak? Oh ma, ba't kayo napatawag? O, nasan ka na? Nasa mall pa kasama mga katrabaho ko, bakit? Anong oras ka uuwi? Uuwi? Ma, pinalayas ako ni Papa kanina, di ba? Intindihin mo na lang ang papa mo. Galit lang siya kaya niya nasabi yon. Umuwi ka na ngayon din. Umuwi? Ma, magsisimula na yung sine na papanoorin namin. Pinagtitinginan na ako ng mga tao dito. Umalis ka na dyan ngayon din. Bakit ba, ma? Hinahanap ka ni Billy. Ayaw tumahan. Ikaw ang gusto. Ano anak, uuwi ka na ba? Alam mo namang hindi to titigil hanggat hindi ka nakikita. Hindi, ma. Ngayon na lang ulit ako nakapag-mall. Tapos pauwiin niyo ako para lang alagaan si Billy. Tama nga siguro ang papa mo. Makasarili ka. Hindi mo pinapahalagahan tong kapatid mo. Hindi naman sa ganun, ma. Pero Sige na. Diyan ka na lang sa mga kabarkada mo. At huwag ka nang umuwi dito. ma, sandali lang. Opo, Bea, ng mga oras na yon ay hindi ko napigilan ang sarili ko na makaramdam ng matinding galit. Dahil na-realize ko na mga pagkakataon na yon na nasa sinihan ako, kasama ang mga katrabaho ko, na hindi naman ako selfish, gaya ng sinusumbat ng mga magulang ko. Minsan na lamang akong lumabas at gumala, kailangan ko pang isipin ng kapatid ko. Na para bang wala na akong sariling buhay at dapat ituon ko na rin ang atensyon ko sa kapatid ko lang. Kaya dahil pinalayas ako ng mga magulang ko sa bahay namin, ay nakituloy muna ako sa lola ko. Ang taong alam kong makakaintindi sa akin ng lubos.
Lola, salamat nga po pala sa pagpapatuloy niyo dito sa akin. Ano ka ba, Apo? Wala kang dapat ipagpasalamat. Alam mo namang laging bukas ang tahanan ko para sa'yo. Sa katunayan nga, masaya ako at nadalaw mo ako ngayon. Talaga ba, Lola? Oo naman. Ang tagal mo rin kayang hindi ako nadalaw. Sorry na, Lola. Busy po sa trabaho. Hirap maging nurse eh. Naiintindihan ko naman, Apo. At masaya ako. Nandito ka. Ikaw kaya ang favorite apo ko. Siya nga, Lola. Sarap naman pakinggan nun. Buti pa kayo, ako ang favorite nyo. Teka, parang may gusto kang ipahiwatig sa huli mong sinabi Wala po, Lola. Richard, Apo, magsisinungaling ka pa ba sa Lola? Mula nung pagkabata abay kilalang kilala na kita, no? Alam ko kung masaya ka o may dinadamdam. Kung may nililihim ka o nagsisinungaling ka. Ano kasi, Lola eh. Ayaw na kitang madamay pa sa iniisip ko. Ano ka ba naman, Apo? Huwag ka nang mahiya. Magsabi ka na sa Lola. Tungkol ba sa girlfriend mo yan? Lola talaga. Wala po akong girlfriend ngayon. Yun ba ang problema mo? Wala kang girlfriend? Naku, hayaan mo. Alam ko may magandang apo yung kumare kong si Irma. Gusto mo ipakilala kita? Lola talaga oh. Ano ba kasing problema mo, iho? Baka matulungan kita. Kung alam niyo lang po. Sige lang, Apo. Magsabi ka. Nag-away po kami ni Papa at Mama kanina. Tapos pinalayas po nila ako sa bahay. Ano? Pinalayas ka nila? Opo, kaya ako nandito ngayon. Teka, Apo. Bakit ba kayo nag-away? At bakit ka pinalayas, ha? Dahil po kay Billy. Anong kinalaman ng kapatid mo? Lola, mula nung bata pa lang ako kapag umaalis si na Mama at Papa, ako ang ginagawa nilang tagabantay sa kapatid ko. Minsan kinakancel ko yung mga lakad ko dahil sabi ni Papa, kailangan ko raw bantayan yung kapatid ko. Ano? Ikaw ang laging nilang pinagbabantay kay Billy? Nung una ayos lang naman sa akin kasi bilang panganay alam ko na mga responsibilidad ko na bantayan ko yung kapatid ko eh. Tsaka kailangan kong tulungan yung mga magulang ko dahil nga may espesyal na pangailangan si Billy. Pero nung dumadalas na yung pag-uutos nila sa akin, nabantayan ko lagi yung kapatid ko. Napagod din ako eh. Hindi ko alam na ikaw pala ang ginagawa nilang laging tagabantay ng kapatid mo. At nagsimula ito nung bata ka pa. Opo, Lola. Kaya minsan masama man isipin pero pakiramdam ko mas mahal nila si Billy. O kaya si Billy lang ang mahal nila. Ako kailangan lang nila ako para kay Billy. Buong buhay ko para akong caregiver ni Billy. Yun yung tingin nila sa akin, hindi anak. Sus Maria, pasensya ka na, Apo. Kung alam ko lang na ganyan pala ang mangyayari, sana pinagsabihan ko ng mga magulang mo. Wala po kayong dapat na ikasorry, Lola. Wala kayong kasalanan. Kayo nga lang yata yung nagmamahal sa akin eh. Kasi hindi ko naramdaman yun sa mga magulang ko. Naalala niyo nun, Lola, nung high school ako? Nung kailangan ko ng pera pambili ng bagong sapatos? Naaalala ko yun, iho. Ayaw kong bigyan ng mga magulang ko ng pambili kasi kapos daw yung pera namin nun dahil sa mga gamot at check-up ni Billy. Pinagalitan pa nila ako nung sinabi ko na hihingi na lang ako sa inyo. Ano? Iho, hindi ko alam na ganun pala ang nangyari. Sabi nila, manghiram na lang daw sa klase ko. Pero nakakaya po yun, di ba? Kaya kahit pinagbawalan nila ako, humingi pa rin ako sa inyo ng pera nun. At naaalala ko na sinabihan mo ko na wag kong sasabihin sa papa at mama mo na nanghihingi ka sa akin. Opo, Lola. Kaya pala. Nung panahon na yun nagtataka ako bakit ayaw mong ipaalam sa mga magulang mo ang ginagawa mong paghingi sa akin. Pero isinawalang bahala ako na lang yun noon. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Madalas po ganun ang mangyari. Kapag manghihingi ako, lagi nila sasabihin walang pera dahil nagastos na kay Billy. Nung nasira yung laptop ko dahil binagsak ni Billy, kailangan ko pa magmakawan na pautangan nila ako ng pera pambili ng bago. Na hanggang ngayon, kailangan ko pa rin bayaran sa kanila. Diyos mio. At nung sinabi ko na gusto kong magdoktor, galit na galit sila nung una kasi magastos daw, mahal. Pero kanina, biglang nagbago yung isip nila at sinabi nila na papayag na sila magdoktor ako. Nung una, akala ko dahil supportive na sila sa pangarap ko eh. Yung pala, gusto nila ako magdoktor para daw maalagaan si Billy sa hinaharap. Oo, Apo. Hindi ko alam na ganyan pala ang nangyayari sa bahay ninyo. At pinalayas nila ako kanina dahil sinagot ko sila. Na sinabi ko na pagod na ako kay Billy.
Kaya sinabi nila na wala akong kwentang anak. Hindi ba sila kumuha ng personal na nurse man lang ni Billy? O personal na caretaker? Sinabi ko na rin yan po kina mama at papa noon na mas makakabuti kay Billy kung isa caretaker na lang mag-aalaga sa kanya. Dahil mas makakabuti yun sa kanya at sa amin din. Kasi minsan parang kailangan tumigil yung mundo namin para lang kay Billy. Pero sabi nila, wala raw silang budget at mahal daw. Walang budget? Imposible yun, Apo. Bakit, Lola? Madalas namang hingi noon ng tulong ang mga magulang mo sa akin at sa mga tito't tita mo. Dati-rati pa. Tulong? Nanghihingi sila ng pera para raw may pambayad sila sa mag-aalaga kay Billy. Akala ko talaga may kinuha na silang professional caretaker o personal nurse para dun sa kapatid mo. Kasi madalas silang manghingi noon ng tulong pinansyal. Yun pala. Ako ang lagi nilang pinag-aalaga kay Billy. Tapos kapag nanghihingi ako ng pera, sasabihin nila wala daw at kukulangin daw kami. Saan napupunta mga binibigay naming tulong sa kanila mula noon? Popoy at Bea, hindi ko maiwasan na makaramdam ng sama ng loob sa mga magulang ko dahil sa mga nalaman kong yun mula kay Lola. All this time, pakiramdam ko na para bang itinuring akong alipin ng mga magulang ko. Alipin na dapat lagi kong bantayan ang kapatid ko. Na meron naman palang ibinibigay na tulong pinansyal ang mga kamag-anakan namin sa mga magulang ko para kumuha na ng profesional na tagapag-alaga para kay Billy. Pag-aalaga na ako ang gumagawa ng libre. Dahil sa nalaman kong yun ay hindi ko kinausap ang mga magulang ko. Nakailang text o tawag sila pero lahat ng yun ay hindi ko na muna sinagot. Dahil alam kong gusto na nila akong pabalikin dahil nahihirapan na silang alagaan ng kapatid kong si Billy. Dahil alam nilang ako lang ang nakapagpapakalma sa kapatid ko. Dahil ako ang madalas na mag-alaga sa kanya mulat sa pool. Lumipas ang 2 linggo at sa bahay pa rin ako ng lola ko nakikitira. At masasabi kong napakasaya ng 2 linggong yun. Dahil para bang sa loob ng mahabang panahon, ay noon lang ako ulit nakaramdam ng kalayaan mula sa responsibilidad ko kay Billy. Richard, Apo. Bakit po, Lola? May bisita ka. Sino po? Wala naman po akong pinagsabihin sa mga kaibigan ko na nandito. Richard, anak. Mama? Anak. Papa? Maiwan ko muna kayo. Mukhang marami kayong dapat pag-usapan. Hindi po, Lola. Dito lang po kayo. Pakiusap po. Sige, Apo. Kung yan ang gusto mo. Bakit kayo nandito? Anak, nandito kami para humingi ng sorry sa pagpapalayas namin sa iyo noon. Bugso lang ng damdamin namin kaya nasabi namin sa iyo yun. Kaya anak, bumalik ka na sa bahay. Hinahanap ka na ng kapatid mo. Yun lang? Anong ibig sabihin mo, anak? Kaya lang ba kayo nandito para pabalikan ako ng bahay para may babysitter na ulit si Billy? Anak, bakit ganyan ka magsalita ngayon? Hindi ka naman dati ganyan. Hindi ka naman nagre-reklamo noon. Masaya ka kapag inaalagaan mo yung kapatid mo. Masaya? Hindi nyo lang alam. Pagod na ako. Noon pa. Alam nyo ba, parang nyo akong ninakawan ng kabataan. Dahil mula pagkabata ako na nag-aalaga kay Billy. Ako ang nagtitiis. Kahit napaluin at saktan niya ako noon kapag sinusumpong siya, pinilit kong intindihin. Dahil kapatid ko siya hindi siya normal. Pero ma, kahit mahal ko si Billy,
May hangganan din ang pagtitiis ko. Anak, Para bang tinali niyo ako na alagaan ang kapatid ko hanggang sa dumating ang punto na para layunin ko na sa buhay na alagaan siya. Dahil kapatid mo siya. Binigay siya ng Diyos sa atin. Regalo siya ng Diyos sa atin. Pamilya tayo, Billy, kaya kailangan natin siyang ingatan at bilang kapatid niya, responsibilidad mo siya. Pero ma, may sarili akong buhay. Na pinagkait niyo sa akin dahil pinilit niyo akong alagaan si Billy. Na dapat isang professional na nag-aalaga sa kanya. alam mo naman na wala tayong pera na pambayad sa ganun, hindi ba? Wala? Pa sinabi sa akin ni Lola, noon pa. Noon pa lang nanghihingi na kayo ng tulong kina Lola at sa iba pa nating mga kamag-anak para kay Billy. Para makakuha kayo ng ibang mag-aalaga sa kanya. At lagi siya nagbibigay ng pera sa inyo. Oo nga, Rolly. Nagulat ako nang sinabi sa akin ni Richard na noon pa man, siya na ang nag-aalaga kay Billy. Noon pa man nag-aabot ako ng tulong pinansyal sa inyo. Saan napupunta yung pera na binibigay namin sa inyo? Sa maraming bagay, ma. Alam niyo namang mahal ang mga kailangan ni Billy. At marami rin kaming pera na naibigay sa inyo. Sa dami nun, hindi nyo man lang kinuha ng ibang mag-aalaga para kay Billy. At inasa nyo kay Richard lahat? Saan napunta ang pera, ha, Rolly? Mama, please. Usapan namin tong pamilya. Huwag ka muna makisali. Anong hindi makikisali? Pamilya din ako. Anak kita at apo ko tong si Richard. At sa ginawa ninyong pagpapahirap kay Richard, pamilya ba talagang turing nyo sa kanya? Pagpapahirap? Mama, kapatid niya si Billy. Oo, mahirap alagaan si Billy dahil sa kondisyon niya. Pero kapatid niya yon. Dapat niyang alagaan to at mahalin. At ikaw naman, Richard, hindi mo ba mahal ang kapatid mo? Kasi kung mahal mo siya, hindi ka mapapagod, di ba? Mamahal ko si Billy. Pero wag niyong hayaan na mapalitan ng pot at galit ang nararamdaman ko sa kapatid ko. Dahil sa totoo lang, napagod na ako eh. Dahil pakiramdam ko siya lang yung anak ninyo. Dahil mula nang pinanganak siya, lahat ng atensyon niyo nasa kanya na, itsapwera na lang ako. Hindi naman sa ganun, anak. Alam mo naman na mas kailangan ni Billy ng atensyon. Ikaw normal ka at kaya mo ng sarili mo, pero ang kapatid mo... Kailangan ko rin ng atensyon niyo dahil anak niyo rin po ako. Pero ni minsan hindi ko nakuha yun sa inyo. Anak, kung ikaw napapagod kay Billy, kami rin ang papa mo. Pero kayo ang magulang niya, ma, hindi ako. Kapatid lang ako. Bakit pati buhay ko kailangan tumigil para kay Billy? Hindi natin ginusto lahat na magkaganito si Billy. Alam ko, Papa. Pero hindi naman kailangan na akuin ko ang pag-aalaga sa kanya. May sarili akong pangarap. Pangarap na ayaw niyong suportahan ko hindi makikinabang si Billy. Lahat na lang na dapat kong gawin, dapat isipin ko si Billy. Lahat ng desisyon ko, dapat isipin ko si Billy. Paano naman yung gusto ko? Anak, huwag ka namang ganyan sa kapatid mo. Kaya mo ba siyang tiisin? Umuwi ka na sa atin. Uuwi lang ako sa atin kapag kaya niyo na ako ituring na anak ninyo. Richard, huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng mama mo. Tagal ko na nagtimpi pa. Ang tagal kong nagtiis sa pagtrato niyo sa akin noon. Kaya pasensya na kung hindi ko na kaya magtiis ngayon. At pasensya na rin kung hindi muna ako babalik sa bahay. Dito muna ako kay Lola makikitira. Ano? Anak, hindi ka na nahiha sa lola mo. Ayos lang sa akin na dito muna si Richard. Walang problema sa akin. Kung hanggang kailan niya gusto, dito muna siya. Pero anak, hinahanap ka na ng kapatid mo. Kaya mo ba siyang iwanan? Ma, please. Pwede ba huwag niyo ako i-guilt trip? Gusto mo, dalhin din namin siya dito minsan para makapaglaro kayo. Hindi, Mama. Ang gusto ko, kumuha kayo ng mag-aalaga sa kanya na babayaran ninyo. Mahal ko si Billy, pero sa ngayon, mas dapat kong mahalin muna ang sarili ko. Gusto ko muna ang sarili kong pagtuunan ko ng pansin. Kung wala na kayong iba pang pakay, maiwan ko na po kayo. Popoy at Bea, mahirap man pero alam kong kailangan kong lumayo muna sa mga magulang ko at maging sa kapatid kong si Billy. Kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Dahil pakiramdam ko, matagal na panahon na ang nakakalipas mula nang may ginawa akong maganda para sa sarili ko mismo. Dahil lahat na lamang ng desisyon ko noon ay dapat kong isaalang-alang si Billy. Pinipilit pa rin ako ng mga magulang ko na umuwi na ulit sa amin. Pero gusto kong lumayo muna sa kanila para ma-realize nila ang naging pagkakamali nila. Hinihintay ko na humingi sila ng tawad sa akin pero paano nila gagawin yon kung sa tingin nila ay wala silang pagkakamali?
na ako ang may pagkukulang sa sitwasyon na ito at dapat ako ang mag-guilty. Dahil nga sa pangyayaring ito ay tinigil na ng mga kamag-anak namin na magpadala ng pera sa mga magulang ko bilang tulong. Sa halip ay tutustusan na lamang daw nila ang pag-aaral ko ng medisina. Popoy at Bea, mali ba ang ginawa kong pangiiwan sa mga magulang ko para naman tuparin ko rin ang mga pangarap ko sa buhay? Mali ba na iwan ko sa mga magulang ko ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kapatid kong si Billy? Marahil sa yugto na ito ay samut-saring panghusga na ang iniisip sa akin ng marami ninyong tagapakinig. Popoy at Bea, hanggang dito na lamang ang aking liham. Marami pong salamat sa pagpapaunlak ninyo na mabasa at maibahagi ang kwento kong ito. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Richard. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Guilt Trip. Mga kapamilya, oras na natin 16 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon at yan na nga po ang pagtatapos nitong kwento ni Richard at ng kanyang buong pamilya, kasama rin ng kanyang special child na si Billy, ang kapatid niya. 'Di ba? Yung nangangailangan ng special na atensyon. Yun. Wow. Alam mo, Bea, nung una, no? Bea, narinig mo ba ako? Bea? Ano nangyari? Nag-hang ba yung video ni Bea? Kala ko binibiro lang ako. Pero alam nyo, para may inis ako talaga nung una dito kay Richard. Doon sa punto na, oo nga, medyo may mga pagkakataon na nagiging makasarili ka. Pero hindi sa lahat ng parte. I mean, syempre, kung nung nagkatrabaho na siya, kailangan niya magpahinga. Of course, kailangan mo magpahinga. At kahit na nga nung mas bata pa, itong si Richard, di ba? At kinakailangan niya rin makapaglaro, makasama yung mga kaibigan niya sa labas ng kanilang mga tahanan, 'di ba? Tama lang rin naman 'yun. 'Di ba? Kumbaga, 'yun na nga yung naisip niya. Pero yung pagtakas-takas o yung minsan pag-iwas, medyo nakakainis. 'Di ba? Kaya Richard, pero hindi rin natin siya masisisi. Ganun naman talaga ang bata, ganun naman talaga ang tao. 'Di ba? Kailangan nating maglibang, kailangan nating magtrabaho, kailangan din nating magpahinga. That's what their parents fail to provide for Richard. 'Di ba? Na teka lang. Oo nga, nakakaunawa. Siya yung mas makakatuwang ninyo na anak ninyo, pero hindi niyo siya alipin. 'Di ba? Hayaan mong maging bata ang bata at hayaan mong makapili ng kanyang mga pangarap yung isang tao na nagkakaedad na o tumatanda na, mas nakakaunawa na sa mundo. 'Di ba? Hindi naman pwede na, of course, alam naman natin, napaka-insensitive naman natin kung sasabihin nating special si Billy, sa kanya na lahat ng atensyon natin, di bali ng ako. Buti sana kung yung may katawan, kung si Richard talaga yung nagpresenta, di ba, na hindi, ibibigay natin lahat ng atensyon natin, kay Billy. Pero hindi. Siyempre, di ba, balansihin pa rin kahit papaano, kahit pa nga merong special needs yung isa sa mga anak ninyo. Responsibilidad nyo yung mga magulang. Pero medyo kumulo ang dugo ko kanina, kaya medyo ang hirap sa akin ngumiti ngayon. Yung meron pala Beyang mga pinapaabot na tulong. 'Di ba? At ini-encourage
Yes, financial help and encouragement. 'Di ba? Yun yung pinoprovide sa kanila ng kanila pang extended family members. 'Di ba na humingi na kayo ng tulong ng isang caregiver kung hindi nyo kinakaya. 'Di ba? Para nakakapag-focus naman din yung isang bata pa o binatilyo, 'di ba? Sa kanyang mga pangarap sa buhay, parang ang inalila, parang inalipin na at ginamit na nito mga magulang. I mean, yan yung pinakamasakit sa lahat, ano? Kapag ka na-involved na yung usaping pera against your magulang, parang ako nandidiri ng anong tawag mo rito? Kapag ka sa magkakapamilya, usaping pera, Bea, talagang nawawalan ako ng gana. Kumbaga may hindi nagpapansinan, mayroong naglayas. Anong pinag-awayan? Pera. Ay, nako. Parang doon ako nanlalata, bumabagsak yung balikat ko talaga. Pero magkakapamilya sila. 'Di ba? Pero legit ba yung pag-alis muna pansamantala nitong si Richard sa poder ng kanyang mga magulang? I think so. I think so. Napagod eh. Napagod yung tao. 'Di ba? Hindi naman, I mean, kahit naman ako yon, Bea, at nalaman ko na ang tagal na palang kung ano pala yung nasa isip ko, binibigay na rin palang idea sa inyo ng iba pa natin mga kamag-anak, kumuha na tayo ng mag-aalaga kasi meron naman palang financial support kahit papaano. Pero yan, kita nyo ang nangyari. Hindi ibinigay ng mga magulang. Ewan kung saan dinala yung pera, yun yung ayoko marinig eh. Saan dinadala yung pera? Well, anyway, malaki nga naman talaga ang gastusan sa ganyan, Peyano. Ayan, pero nandun na merong mga taong willing to support you financially. Oo, even, di ba? And you are there to support physically naman with your presence, Richard. Sana gumaan-gaan man lang yung load niya. Di ba? Sana gumaan-gaan man lang yung, kumbaga meron siyang nababatuhan ng, sir or ma'am na mga kasama nila sa bahay. O ganito ang pag-aalaga kay Billy sa kapatid ko, ganyan. May mapagbibilinan kahit papaano sa oras na kailangan mo rin yung oras mo para sa sarili mo, no? And I think it's really unfair, 'di ba, for the parents na wala na, lampasan nyo na ang pagbibigay ng atensyon at pagmamahal dito kay Richard. Lalabas ko lang to lahat, Bea, medyo mahaba na, no? Pero naiinis ako sa ganyan mga magulang. Kahit nga wala namang kahit puro sabihin na nating normal naman at walang special need ang mga anak mo, you try your best, 'di ba, to give a balanced attention, affection, 'di ba, and love sa iyong mga anak. Sino ba ang magiging paborito natin, yung nangangailangan lamang ng special attention? Sino ba? Yung bang kamukha natin? 'Di ba? Sino ba? Yung bang anak kong lalaki? Ayan, yung anak kong lalaki. O sino ba? Yung anak kong babae? Ganyan. May favoritism. You don't play favorites. Pagdating sa mga anak, lahat yan mahal. Lahat sila ay binibigyan ng balanse. Oo, meron siya medyo aangat ng konti, pero dapat pare-pare sila nakakaramdam ng mahal. Ng pagmamahal. Yun yung point ko. Itong mga magulang, ewan ko lang, I'm sorry dito sa statement ko, pero have yourselves checked also. Check. Baka diba? kayo ang kailangan magpa-check up bukod dun sa anak ninyo. Nakalimutan nyo na dalawa yung anak ninyo. Diba? Kahit pang special yung isa, hindi naman higit yung bilang niya doon sa isa pa. Diba? Parang, kasi alam mo, Popoy, itong story to, I think maraming mga magulang ang magigilty dito. Lalo na nga kapag may mga magsisiblings, diba? Tapos yung isa yung mas nangangailangan ng special attention nga. Ang nangyayari kasi, ang karamihan, napapansin ko sa mga kilala kong mga magulang personally, at dun din sa mga nababasa kong mga kwentong pinapadala sa atin dito, na ang ginagawa ng magulang, kapag ganun ang sitwasyon, gusto nila, yung isang anak nila ang mag-adjust emotionally and adjust in everything. When, in fact, ang dapat mag-a-adjust is the magulang. Kung super drained kayo, napapagod kayo dito sa isang anak, well, it's your job to extend your energy, to extend your emotional and mental capacity to accommodate yung isa nyo pang anak. Hindi yung ikukulong nyo lang sa sarili nyo.
okay, pagod na kami dito sa isa, hanggang dito na lang kami. Etong isang to, ikaw na mag-adjust kasi eto na lang yung energy na kaya naming ibigay. Parang ganun kasi ang ginagawa ng mga karamihan. Pinapasa yung responsibilidad, no? Oo, yung parang inaano agad nila na nakikita mo naman, 'di ba? We're so we're so focus dito, nahihirapan na kami dito. So, ikaw na lang ang mag-adjust, okay? Alam mo, naiintindihan mo naman. Alam mo pa, i-assume pa nila na naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon, 'di ba? When in fact, dapat ang ginagawa sana ng mga magulang, ako eto talaga ang gagawin ko kung napunta ako sa ganyang sitwasyon, na hindi ko ipaparamdam dun sa isa na kung ano man na nangyari dito sa isang kapatid mo, responsibilidad mo, kasalanan mo bukod sa amin, hindi ko ipaparamdam yon. Kailangan meron siyang sarili din niya. Kasi parang wala namang kasalanan tong isang anak ninyo, pero parang sa kanya napupunta lahat yung yung pagpupukol, yung frustrations nyo dun sa may special need yung anak. Lahat yun binubuhos nyo dun sa normal yung anak. At ang nangyayari tuloy, kung ano man yung nagiging reaction nitong normal yung anak, sa inyo rin galing yan. Kayo rin ang may gawa niyan. Kasi binibigyan nyo agad ng responsibilidad, bata pa lang. Binibigyan nyo na agad ng sama ng loob. Parang pinupukpok nyo na agad na, o kaya hindi ka namin bibigyan ng ganong karaming atensyon, lalo na pera or whatsoever. Kasi ito, mas nangangailangan to kaysa sa'yo, ganyan-ganyan. Well, aminin natin, yung normal na bata, grateful dapat siya kasi alam mo yun, wala siya dun sa sitwasyon ng kapatid niyang may special need. Pero it does not mean na kailangan lesser yung value na ibibigay sa kanya ng mga magulang niya at lahat nakatuon dun sa may special need. Kaya sana sa mga magulang dyan, tanggalin nyo sana yung sakit nyo na pagpapasa ng responsibilidad sa mga anak ninyo when in fact kayo dapat ang sumasalo ng lahat, lalo na at bata pa yung mga anak ninyo. Kasi gano'n na nangyayari, Popoy alam mo yon, hindi ko alam kung sinasadya or hindi sinasadya ng mga magulang na lahat ng frustrations nila napapasa nila dun sa anak nila. Sa mga anak. And then assuming na yung anak na yon, maiintindihan agad lahat. Diba? Yes. Alam mo, Bea, please don't get us wrong. 'Di ba? Wag naman sana tayo mamali. Baka sabihin ng iba diyan, sabihin napaka-insensitive naman itong mga hosts na to. Ayan, pero hindi kasi katulad nitong sinabi ng kaibigan natin na si Jonathan Baluyot. Hello, Tanya. Sabi niya, wag dapat iatang ang obligasyon ng mga magulang sa kanyang anak. 'Di ba? Kaya tinuturuan natin ng responsibilidad yung mga anak natin. Tama yun. Naturuan natin sila ng mga responsibilidad na bantayan mo nga yung kapatid mo saglit. Pakitingnan mo nga muna siya. Kay special, kay hindi. Normal naman yung kapatid mo. Responsibilidad. Tinuturuan natin sila ng responsibilidad para sa isa't isa. 'Di ba? Yung pag-aayos, paglilinis ng bahay natin, linisin nyo naman yan, but not to the point na nag-aaral yung bata. Inuobliga nyo araw-araw sa ganitong oras, ganito dapat kalinis, ang inaalila nyo na siya. 'Di ba? Yun na yun eh. O kaya naman sa oras ng pag-aaral niya o sa oras ng pagtatrabaho niya, bantayan mo muna tong kapatid mo. Hindi ka pwede mag-entertain ng ibang dahil anak lang kita, ito lang ang gagawin mo. No. 'Di ba? Power trip 'yun. Nagpa-power trip kayo bilang mga magulang, and it's not healthy. 'Di ba? Para doon sa bata. 'Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, ang mga bata are meant to play, are meant to explore. 'Di ba? Yung maturuan natin sila ng responsibilidad na bantayan mo saglit yung kapatid mo, nakakatuwa 'yun. Pero yung obligahin natin, well, that's a different issue. 'Di ba? Obligahin natin na pag-aalis kami ni mama, ikaw muna diyan sa kapatid mo na ganito, ganyan. Iba na 'yon. 'Di ba? Huwag natin silang obligahin. Hayaan natin maging bata ang mga bata, hayaan nating makakilos naman din. Katulad itong si Richard, beruin mo naman, Bea, sa haba ng panahon ngayon lang ulit nakapanood ng sine. Alam mo, balita ko, humalik pa raw sa lupa ito ng sinihan eh. Humalik pa sa lupa ng sinihan dahil sa tagal ng panahon. Flooring. Nagpagulong-gulong pa dun sa flooring. Hinamnam talaga yung sinihan tapos pinauwi lang. Anong dahilan? Napaluhod, napahalik sa lupa. Oo. At ang dahilan, si kuya daw kasi ang hinahanap ni kapatid. Bakit di hahanapin?
palaging si kuya ang pinuprontan nyo. Palaging si kuya pinapabantay nyo. Talagang magiging komportable kay kuya yan kaysa sa inyo. Yun. Ang nangyari may kasi ganyan Popoy, may ganyan pa, Bea. Si kuya, ayan si kuya. But in fact, ipinapasa mo nga, sinasanay mo rin kasi yung isa. I mean, Bea, ito lang hindi namin alam. Ako, hindi ko alam, Bea. Hindi rin sigurado alam ni Bea kung gaano nga ba magkaroon ng special na anak. Diba? Yung meron talagang special need o yung merong autism. Diba? But with all due respect, tayo mga magulang dapat, diba, ang manguna sa responsibilidad dyan. Diba? Pero yung obligahin na yung iba pa nating mga family members na bantayan dahil ganito siya, dahil ganyan, sa kung ano pa man dahilan. Unang-una, ito, it's a legitimate question mula kay Kevin Binuya sa YouTube. Sabi niya, teka, saan nga ba pumupunta yung mga magulang ni Richard kapag umaalis sila? Yes, alam mo. Definitely may trabaho yung tatay. I'm just not sure tatay. Kung may trabaho o ano. Pero Bea, yung bang sabay pa talaga kayong aalis? Diba? Yung ang anak ninyo na nag-aaral, yung anak ninyo na meron ding ginagawa, uubligahin ninyong bantayan yung kapatid niya, tapos kayong dalawa lalabas. Pwede naman yung isa na lang kung ganun. Diba? Pwede naman yung diskarte ang tawag doon. Ngayon, kung gusto talagang tumakas sa responsibilidad, gagawin yan. Pero kung hindi, diba? Kung hindi, magpapatulong, magpapaalalay lang doon sa isa pang anak. Sige, aalis yung daddy mo. Sige, idlip lang ako saglit ha. Pakibantayan mo to. Okay pa yon. Sa akin, forgivable yon. Okay naman, of course, nanay. Kailangan naman nating magpahinga. Pahinga ka muna, ako muna. Mamaya, pagkagising mo mag-aaral naman ako. Sharing of responsibilities. Ewan ko kung ano meron dito sa mga magulang ni pero kulang din sila sa diskarte sa buhay. Selfish, I don't think Richard has been selfish since nung bata siya. Kayong mga magulang ni Richard at ni Billy ang mga madamot. I'm sorry. Ang alam nyo lang gawing bala itong yun pa yung ayoko, Bea. Yun laging gagamiting bala para konsensyahin mo yung hindi naman kapansanan yung special na pangangailangan ng isa mong anak, 'di ba? Parang napaka-incompetent mo naman. Talagang yan na lang lagi ang dahilan mo sa akin, pa? Oo. 'Di ba? Na kailangan ako ng kapatid. Of course, alam ko 'yun. You don't have to remind me every time. 'Di ba? You don't have to remind me every time. Alam ko 'yun. It's just that meron lang rin talaga ako mga responsibilidad at gusto ring gawin sa buhay. 'Di ba? Problema nito sa mga magulang. Dali, mag-check muna akong BP ko. Yung BP mo, Popoy, oo. Kasi alam nyo, pansinin mo, Popoy, imbis na natutunan ni Richard kung paano mahalin yung kapatid niya at yung family niya, tinuruan nila paano i-hate ni Richard yung kapatid niya. At yung, actually, hindi naman siya galit sa kapatid niya. Pamilya. Doon sa magulang. Sumaloob, nagselos. Oo, na may valid reason naman. Kaya sana itong story to maging warning din sana doon sa mga magulang na maraming mga anak o may mga magsisiblings na alam niyo yun, do your job as a parents. They didn't ask to be born dito na maging magulang kayo. Kayo ang nagluwal sa kanila dito sa mundong to. Kaya alam mo yun, lahat ng responsibilidad nasa inyo, lalo na nga kapag kabata pa, yung mga anak ninyo. Huwag niyong pukulan ng responsibilidad, lalo pat hindi pa nila naiintindihan lahat ng mga nangyayari. Kung yan ay nagtatrabaho na, o sige, bigyan mo ng responsibilidad. Pero yung katulad nung kay Richard na bata pa lang, nag-aaral pa lang, 'di ba? Pinagkakaitan nyo na ng atensyon, ng suporta, lalo na, ayan talaga hindi magkakaroon ng magandang epekto dun sa inyo. Imbis na magmahal, baka matutunan pang maggalit o magkaroon ng sama ng loob sa inyo. Tsaka huwag kayong ganyan, yung nangungonsensya. Di ba? Huwag kayong nangungonsensya. Isa pa yan sa mga lesson natin. Nangungonsensya ka kahit alam mo na ikaw ang may mali. Kahit alam mo na ikaw yung merong pagkukulang. Yan yung ginawa ng mga magulang nitong si Richard at ni Billy. Di ba? Sila yung mga may pagkukulang pero ang kailangan magbitbit nung guilt na yon. 'Di ba, sa kanilang mga shortcomings, 'di ba, and frustration sa buhay ay si Richard.
or somebody else. Basta hindi pa pwedeng sila. Hindi sila. No. Ariin ninyo. Lahat. Oo, ariin ninyo ang, anong tawag mo rito, dapat magkaroon tayo ng accountability. Bea, diba? Kapag ka talagang nagkulang ako sa pagbibigay nito sa anak ko, sa parting ito, talagang nagkulang ako. Do I have to apologize? Of course, kung talagang nagkamali ako, mag-a-apologize talaga ako. Hindi ko gagamitin na magulang mo ako eh. Diba? Bakit ako magsusorry sa'yo? Sino ka ba? Ayan, yung mga ganon. Sabihin, anak mo lang rin naman ako eh. Paano kung sumagot yung anak? Ikaw dapat nag-aalaga sa amin. Bakit ko aalagaan yung kapatid ko? Paano kung namiloso po rin na ganon? Diba? Hindi matatapos yan. Kaya naman, you own up to your mess. Diba? Ang kinin mo, kung talagang nagkulang kayo, aminin ninyo sa sarili ninyo, magpakumbaba. Diba? Okay lang, kahit pa mga magulang tayo, hindi po tayo perfecto. Yes, nakabuo tayo ng bata, pero hindi ho tayo perfecto. Yun ang tatandaan ninyo. Oo. Kaya alam niyo yun, sana Popoy, no, hindi ko lang alam kung naabutan natin, I can't remember, pero sana sa itong henerasyon na to, ito yung henerasyon na kung saan manonormalize natin yung mga parents natin na nag-a-apologize, na nagsusorry, na umaamin ng kamalian, at alam mo yung humihingi ng dispensa dun sa anak nilang nasaktan. Kung sana, kinakailangan. Kung kinakailangan. Oo, kung kinakailangan at kung karapat-dapat talaga. Sana ganun. May mga high-blood din dito, Bea. Si Dorothy Vasquez. High-blood ako. Ayoko na nga magkape. Dahil sa pagkakape naman yata to, nag-palpitate yata. Nag-palpitation. Si Trina Loresco sabi nyo, I think dito sa family nila Richard, kulang sila sa open communication, pera at time para sa case ng kanyang kapatid. Pinabayaan nila mapagod si Richard kasi pinaramdam sa kanya kung ano lang talaga siya sa kanilang pamilya. Pero sa story na to, mas naging biktima si Billy. May mga things na dapat na ibigay sa kanya, both physical care and unconditional love. Hindi pa parang nagkabaliktad yung pangalan. Parang baliktad. No? Billy and Richard. Si Billy yung may special need na kapatid. Si Richard yung letter sender natin. Yon. Mukhang nagkabaliktad. Okay. Alam mo, ang nakakainis pa nga dito, Bea, no? Yung bang, yung makalimutan mo, yung sasabihin mo, kahit nagigil ka nang sabihin mo yun. Ang dami kong gusto sabihin kanina, pero syempre, control lang tayo. Hindi naman natin kailangan magalit. No, pero kailangan nating matuto, 'di ba? Mula sa mga pagkakamali ng ilan sa mga tao. Muli po, hindi ko naman hinuhusgan nga ng husto ang mga magulang nitong si Richard at si Billy. Mahirap. Oo, mahirap po talaga na magkaroon ng isang miyembro ng pamilya na may special needs, 'di ba? Hindi lamang po sa usaping pinansyal, kundi yung kahit sa bahay din, depende rin sa sitwasyon. Meron kasi, Bea, yung iba na hindi naman siya, o yung kondisyon nila ay hindi naman violente. Diba? Yung iba kasi nagiging violente towards another person. Yung iba sa kanilang sarili rin mismo, nagiging yung kinakagat yung mga sarili nila. Alam mo, may mga ganyan eh. Yes, oo. Iba-iba talaga yung mga parang manifestations ng kaya hindi naman natin kumbaga binabaliwala po iyon, pero syempre ang mga anak ay mga anak natin, they all deserve, 'di ba? Kahit isa, dalawa, tatlo, apat, 12, 19 ang anak ninyo, lahat 'yan ay nangangailangan ng inyong atensyon, pagmamahal at syempre pang-unawa. Hindi pwedeng laging lamang si ganito. Hindi pwedeng lamang si ganito. Yan, ganyan pa kayo. O yung iba, yung isang anak, artistahin, nandun lahat ang focus. Itong bakang to, ganyan. Tapos itong anak na medyo hindi masyado naman na yung pakibit-bit mo na lang yung yung bag ni ate. Yung ginagawang ganun. Diba, wag naman pong ganun. Masakit yun para doon sa lahat tayo merong talent. Iba-iba lang yung linya ng mga anak ninyo. Lahat po sila mahalin ninyo. May mabasa ka pang comment, Popoy? Ang dami yung comment. Kayo na lang magbasa niyan.
Hindi, hindi, ito yung gusto kong sabihin kanina, yung naiinis ako. Kasi Bea, meron, alam mo yun, merong mga willing tumulong na tao. Di ba? At meron talagang nagpapadala pala ng tulong. Tapos hindi napupunta doon yung tulong na ipinadadala nila. Kita mo, masakit din para sa kanila yun. Di ba? Na akala ko natutulungan namin ang pagpapagamot, ang pagkakaroon ng caregiver ni Billy. Kita nyo nangyari ngayon. Binawi yung mga tulong na yun, i-divert doon sa pag-aaral ng medisina ni Richard. 'Di ba? Ang magiging ano pa nito, mukhang inagawan ni Richard itong si Billy, 'di ba? At yung mga magulang niya. Mukhang inagawan, but sa mas nakakaunawa, alam niyo, mukhang mukhang tama lang. It's a lesson learned. Lesson learned the hard way para sa mga magulang nila pareho. Sana, no? 'Di ba? Sana, nung pinagkatiwalaan kayo na, sige, magkakaroon ng tagapag-alaga yung pamangkin namin, ito ang panggastos nyo sa mga pa-check-up ninyo, di ba, pandagdag. Of course, sa mga tumutulong, lagi may pandagdag yan, may pasobra yan. Alam mo, yun eh. Yun yung masakit. Di ba, yun yung masakit. Nawala ngayon yung mga nagbibigay sa inyo ng tulong kasi hindi rin kayo naging honest sa kanila. Umasa na lang kayo. Yun yung nakita ko pang mali mula sa mga magulang nila, Richard and Billy. Oo. Sayang. At alam mo, tama ka dun sa dun sa sinabi mo, Popoy, kanina, no? Knowing the parents, I bet sisisihin pa nila si Richard na nawalan ng financial support si Billy. Sabihin nila, nawala tuloy yung tulong dahil sa pag-iinarte mo, mga ganyan. Hindi. Ay, nako, my God. It's so unfortunate na ganyan ang parents ni Billy tsaka ni Richard. Kaya, Richard, I hope hindi ka tumigil sa pag-push ng mga pangarap mo. Yes, nasaktan ka ng mga magulang mo, pero sana hindi mo hayaan na ito ang magde-define ng future mo. Okay, kumapit ka lang. At good luck sa pagdodoktor mo. Good luck. Oo. Correct. Sa pag-ano mo. Ay nako, 41 minutes na makalipas ang 2:00 ng hapon. Oras na para pasalamatan natin kasi alam nyo, ito yung sinasabi ko, hindi natin ma-feel yung ganitong klase ng mga kwento kung hindi dahil sa mga magagaling natin mga dramatista na naghahanap ng mga panibago nila mga kasama na hindi natin alam, baka isa sa inyong mga nakikinig sa atin ngayon. Ito na muna ang mga idolo ninyong mga dramatista ng Dear MOR. Maraming salamat sa Dan Capasiones at ikaw ay gumanap bilang Richard, si Pudra Kels, Jag Kamat, si Mudra Kelsin, Lipasena, ang lola natin si Jamie Rubio, ang Billy natin si Warly Alagaw, ang tumanggap po ng sulat na to si Michael Elefante at ang nag-edit, Joko Loco, maraming salamat sa inyo at Kamorkada, malay mo, pangalan mo na ang susunod na babasahin namin dyan sa ating pagpapasalamat sa cast of characters natin. Kaya sana, ulitin namin, punta lang sa TikTok account ng MOR, MOR.entertainment, yun ang aming pangalan sa TikTok, at i-do-it mo na yung video namin doon. Makikita nyo si Dan Capucion, siya ang inyong makakapalitan, kaya go, i-do-it nyo na at itag nyo na kami ng bonggang-bongga. I'm so excited to watch the entries. Sa balita ko, daan-daan na nagsisend. 300 plus na ang nagsisend. Maraming salamat po. Ayan, kung sa tingin ninyo medyo hindi pa, pwede namang wag mo nang ipasa. Sige, i-practice nyo pa ng i-practice. Di ba? Oo, tsaka wag kayong mahihiya. Yun lang. Kailangan damdamin. Di ba? Mag-audition na nga po kayo. Maka-audition. Jonathan Baluyot, audition nga ako. Oy, go po! Ewan ko sa'yo, Tanya. Puro ka ganyan. Mga pa-audition mo. Tropa ko yan eh. Mula sa Balanga, Puerto Rivas, Bataan. Hello sa inyo dyan. Sa mga nasa Puerto Rivas. Lapit Thank you so very much mga kapamilya. Paalaala natin, Dear MOR, the podcast sa Spotify at sa Apple Podcast natin. 5,000 streams na lang. Nasa 18 mil na tayo. 18 million. I'm telling you, guys, kapag by Monday, 18 mil na tayo, makakanood tayo ng special number mula kay Popoy. Binavouch na ni Popoy yan. May sinasabi ka ba, Bea? Hindi ka pa ba nahihiya sa mga joke kong sablay?
At talagang meron mong special number pa ako, ha? Ito naman talaga ang aaminin ko. Yung joke mo hindi talaga papasa sa akin kahit kailan, kahit ano pang gawin mo, kahit tumanda na tayo, umabot na tayo si Tenta, okay? Pero yung pagkanta mo, huwag kang tatawa ka sa kahit anong joke ko. Pero yung pagkanta mo, Popoy, yan talaga ang elibs. Yan lang yata yung bagay na gusto ko sa'yo, eh. Charot. Pero I swear, yan talaga, bilib na bilib ako, Popoy. Tatanggapin ko anytime, anywhere. Kumanta ka, go, push natin yan. Kaya by Monday, paghandaan mo na, Popoy, naniniwala ako, aabot na tayo ng 18 million streams. So, ihanda mo na ang iyong panumber. 18M na talaga or more sa Monday. Sige. May pa or more, ha? Sige, ha? Hindi lang saktong 18 million. Kailangan may 18 million and one. Over 18 million. Sige. Konti na lang naman yan. Para sa katuwaan nating lahat. Okay. Usapan yan. Usapan. Okay. Usapan yan. Ayan mga kapamilya, maraming salamat po sa inyo, no? At syempre, ako nga po ang inyong nakasama. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous Bea Folds. At lagi pong paalaala namin, stay safe, stay healthy. Kala ko kasi may sasabihin ka pa eh. At stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, Mega Family, stay in love and stay happy. Dinagdagan na. Okay. Stay in love, stay happy. Pasok eh. Pasok! Okay.